Sa halos lahat ng aspekto ng buhay, tila itinadhana na si Rica at si Arnel ang mortal na magkaaway at magkakompetensya. Ayoko, Daddy! Lalong-lalo na sa pataasan ng mga grado sa eskwela. Hanggang sa opisina. Bakit ba? Pero ang masakit, lalong-lalo na kay Arnel. Kahit anong sigasig na laging pangalawa lang siya palagi kay Rica. Ang sakit ng silver second place, ang pagluha sa likod ng medalyang pilak, kumbaga. At tila biro pa ng kapalaran, laging naitatapat silang dalawa sa isa't isa. Mga kapatid, samahan niyo po kami sa loob ng 2 oras sa ating programa upang tunghayan dito po sa Sana Lord ang kuwento ni Arnel at Rica. Nasinulat po ni Macris Magbo Orpilla. Atin na pong simulan ang dulang pinamagatang. E di ikaw na yung magaling. Hello? Tol, Carlo. Buti sumagot ka. Pakalmahin mo nga ako. Gusto ko lang magmura. Pinatawag mo ba ako para makapagmura ka ng may listener? Hindi ba pwedeng mag-rant at magmura ka na mag-isa? Kailangan talaga may audience impact pa? Nanginginig ako sa galit, Carlo. Anok ng pating talaga. Nakakabwisit. Nakakabwisit ang higher management. Gusto kong manapak. Ah! Hinampas mo ng kung anong bagay ang lamesa mo? Nakakainis talaga. Nakakagigil. Ano na nangyari sa kausap ko nung isang gabi na nagsabing masaya siya at wala makakasira sa magandang mood niya? Wala na. Dahil sa sinabi ng senior manager namin kanina, parang gusto ko nang lumayas at mag-resign na lang. Huwag ka magpadalos-dalos. Pero, bakit ba? Kaya pala hindi binigay sa akin ang accounts payable manager na role. May iba pala silang ilalagay. At outside hire pa. Ang tagal kong pinagtrabahuhan ng posisyon na yun. 6 na taon ako sa team na yun. Eh ano naman kung sa iba binigay? Na-promote ka pa rin naman. After 10 years sa company na yan, finally, manager ka na. Ang point ko, dapat sa akin yun. Pinaghirapan ko ang team na yun na ayusin. Pero ibinigay lang nila sa iba. Saka tagalabas pa talaga. So ano? Ako pang magte-train? Manigas sila. Last time na nagalit ka ng ganito ay nung 4th year high school tayo. Nang naging salutatorian ka imbes na valedictorian. Teka. Nagagalit ka lang ng ganyan kapag may kinalaman sa mortal mong kaaway. Ako na ata ang pinakamalas na tao sa mundo. Sa dami ng kumpanya sa Pilipinas, dito pa niya napiling magtrabaho. Parang nananadya eh. Teka, klaruhin natin. Ibig mo bang sabihin, ang bagong manager ay si... Rica. Maganda itong office. Maliit lang pero maayos naman. At kitang-kita ko pa ang team ko dito sa pwesto ko. Teka, bakit parang may ingay na nagmumula sa kabilang opisina? Homegrown talent daw ng company na to ang manager sa kabila. Well, siguro naman magkakasundo kaming dalawa, no? Lalo na at siya pala ang dating acting manager ng team ko. Rica, how are you settling in? Boss June, the office looks nice. Gusto ko lang din po sana na i-meet ang team ko. That's wonderful, but before the team, ipapakilala kita sa manager ng audit and compliance. You'll be working closely together dahil ikaw ang manager ng accounts payable kasama ng invoice processing. Okay, boss. Sa kabila bang opisina niya? Oo, sa kabila nga.
Shall we go to the office o siya ang pupunta dito? Isasama ko na lang siya rito. Give me a few minutes. Huwag mo na isara tong pintuan para papasok na lang kami. Sure, boss. At teka, makakuha nga muna ng kape sa pantry. Mabilis lang naman ako eh. Makakabalik ako kaagad. Carlo, may kumakatok. Baka bus ko. Mamaya na lang ulit ako tatawag. Pasok po. Arnel, how's your new office? I see, nakapag-ayos ka na pala. Kahit maliit ang opisina, nagmukhang maayos at cozy. Yes, boss. Disappointed ka ba dahil sa sinabi ko kanina? Sumama ba ang loob mo? Hindi po. Not at all. Nagpapasalamat pa rin po ako na nabigyan ako ng opportunity at sa isang team na bago. I'll take care of this new team, kagaya ng pag-aalaga ko sa accounts payable team. That's good. Speaking of AP team, ipapakilala kita sa bagong manager. You'll be working closely together dahil ikaw rin ang trainer niya bilang ilang taon ka na rin naging acting manager sa team na yon. Pwede bang wag na lang? Ano yan? May binubulong ka ba? Wala po. Sige po. Teka, iinom lang ako ng tubig mula dito sa tumbler ko. Nauuhaw ako ng bigla sa inis. Ano yon? Inis? Sa init, boss. Init. Nauuhaw ako dahil sa init sa labas. Miss Rika, I'm here to introduce someone. Miss Rika? Nasaan na si Rika? Andito lang siya kanina. Baka nag-CR lang o nagpunta sa pantry. Maupo muna tayo dito sa loob ng opisina niya. Dito na lang muna ako sa labas, Sir June. Napaka-unprofessional talaga. Biglang umalis sa oras ng trabaho. Excuse me, you are? Finally, nandito ka na. Ang init! Ang sakit! Shucks! Napasok ang braso ko! Ako nabasag pa ang tasa! Ay! Nabuhusan pa ng kape tong damit ko. Kapag pinamalas ka nga naman, oh. Naglalakad ako ng mapayapa, bitbit ang tasa ng kape ko. Ikaw itong nakaharang sa labas ng opisina ko at binangga mo pa ako. Pag-ikot mo, no? Ikaw pa itong minalas? Ako na nga nang nabuhusan ng kape. Nabuhusan din naman ako, ah. Shhh! Napaka-immature mo pa rin pala. After all these years. Ako? Immature? Sino ka ba? I don't even know you. Ay, wow. Maang-maangan. May amnesia ka ba? Ano to? Drama? Wala akong pakialam kung sino ka. Palinisan mo tong kinalat mo sa sahig ng opisina mo. Ako nang tatawag na maglilinis ng natapon na kape at nabasag na tasa, pero kalmahan nyo nga lang. Nakatingin ang mga agents sa inyo. Bakit kayo nag-aaway dahil lang sa kape? Magkakilala ba kayo? Hindi po. Explain. I need an explanation kung bakit nagbabangayan kayong dalawa sa labas ng opisina kanina. Napalingat lang ako saglit, may nag-aaway ng dalawang manager? Sir. Mataas ang expectations ko sa inyong dalawa. Palalampasin ko to dahil this is the first time this happened with you, Arnel, na usually ay laging kalmado. Sir. At bago ka pa lang dito sa kumpanya, Rika. Kaya I will let this slide, but I need an explanation for that type of irritational behavior. Now, explain. I apologize, sir. Kasalanan ko. Ako ang unang nag-react nang matapunan ako ng kape. Hindi naman siguro scalding hot na nakakalapnos ng balat ang init ng tubig, but still,
mainit ang kape at nagulat ako ay overreacted. Buti alam mong OA ka. May binubulong ka? Sir, I'm sorry. Nagulat lang din ako dahil gaya nga ng sinabi ni Miss Rica, mainit ang kape. Hindi na mauulit, sir. Talagang hindi na mauulit dahil kayong dalawa dapat magtulungan. Arnel, ikaw ang magiging trainer ni Rica sa bago niyong role. I-endorse mo sa kanya ang mga current team quality and productivity projects. Sige po, sir. Rica, you're hired for your vast experience. Marami ka nang naikutang kumpanya. Marami kang may share na kaalaman kay Arnel at sa iba pang managers dito. I expect a lot from you. Noted, sir. Okay, maiwan ko na kayo. Mukhang kailangan ninyong mag-usap na dalawa. I'll be seeing you both in the conference room in 30 minutes. Okay, sir. Hindi ka pa ba aalis? Hindi pa. Training na ba natin? May ituturo ka na ba? Wala pa, pero tama si Sir June. We need to talk. I don't think so. Ano naman mag-uusapan natin? Are you sure hindi mo ako kilala? Si Arnel to. Kaklase mo nung elementary at high school. Magkapit-bahay din tayo dati. And so? Oh, hello, Rica. Darla, I've had the most traumatizing experience just now. Nabangga bang kotse mo? Naka-witness ka ba ng krimen? Naputulan ka ba ng kuko? Na-jebs ka ba sa salawal? O nabali ba ang heels na suot mo habang papasok ka sa opisina on your first day of your new work? Hindi ko alam kung ako ba tong siraulo para sa'yo ako tumawag o mas siraulo ka kaysa sa akin dahil sa examples ng traumatizing experiences mo, no? Birds of the same feather flock together. Kaya nga tayo magkaibigan, parehas tayong siraang ulo. So ano na nga? Ano ba yung chika mo? Iniistorbo mo yung hunk-watching ko dito sa gym eh. Ang mortal enemy ko. Andito sa opisina. Oh, sino doon? Too many to mention. Marami ka masyadong kaaway. May pagka-consistent kasi yung sama kasi ng ugali mo sa strangers. Akala nga nila sa unang tingin, impacta ka. Loka! Iisa lang naman ang pinakamortal kong kaaway. Si Arnel. O tapos? Shucks, ano nangyari na magkita kayo? Nagpanggap ka ba na hindi mo siya nose? Gusto kong i-deny na hindi ko siya nose, no? Pero ang ending, nag-away pa rin kami. You know, just like the old times. Diyos mio, 30 anyos na kayo. Nagbanggaan pa rin kayo na parang mga immature at wala pang alam sa buhay. Eh ano bang posisyon niya sa opisina? Para makipagtalakan ka ng just like the old times. Incidentally, siya ang dapat na manager sa posisyong pinili ko. What? Oo. Remember, pinapili ako sa 2 managerial roles na ipirata nila ako mula sa dati kong opisina. Ang napili ko pala, siya ang dating acting manager for 2 years. Tapos sinulot mo? OMG na malupet! So mas lalo sigurong umuusok ang lahat ng pwedeng umusok sa kanya sa galit. Exactly! Anyway, nagigilty ka ba? Kahit konti lang. May pagkakonsensya ba sa katawan mo at naungusan mo na naman siya? Kaya warla kayo noon, di ba? Dahil lagi siyang pangalawa sa'yo. Guilty? Hindi, no? Of course not! Hindi ko naman kasalanan. I just made my choice, ha? Tinatawag na ako ng boss ko. May meeting na nga pala kami. Wish me luck na magustuhan ako ng bagong team ko, ha? Good luck talaga sa team mo, Miss Manager na terror. Para namang sama-sama ako sa description mo. Melo pa nga ang bashing ko sa'yo. Nagpigil pa nga ako, friend, kasi nasa public place ako. O siya, bye na. See you later. Ay, kawawang Arnel. Hindi na naman magiging stable ang mental health niya ngayong nagbalik na sa landas niya si Rica. Ay, pati pala kaming mga audience impact lang ay affected rin. Alright team, pasensya na, medyo siksikan tayo dito sa conference room. Those at the back, move forward para marinig nyo tong announcement na sasabihin ko. May papakilala akong bagong member ng ating growing team.
And she's very experienced in all aspects of finance department. Naikutan niya na ang lahat ng roles and she's been on some companies na kilalang kilala niyo na. Wow, ang galing pala ng bagong manager. Pero baka nag-job hopping lang yan kaya maraming experience. Saan kaya siya ilalagay? Okay, listen. This is your new AP manager, Miss Rika. She will be taking over from Mr. Arnel, who will be the new manager of our audit and compliance team. Ay, bakit pinalitan pa si Sir Arnel? 2 years na niyang pinaghihirapan ng AP manager role. Sayang naman, wala namang dating manager ang audit team. Inimbento lang siguro para pampalubag loob. Let's give our new managers a round of applause. Inaasahan kong igagalang niyo sila at susundin bilang bagong miyembro ng ating management team. Rika, Arnel, pwede na kayo mag-meeting separately kung gusto ninyo. I have to go. May next meeting pa ako. We'll be using this room first. Mamaya na lang kayo mag-meeting ng team mo, Mr. Arnel. You and your team may leave. Usually, nagpapareserve muna ang mga team bago gamitin ang conference room. For sure either 30 minutes or 1 hour, nakabook na itong conference room para sa mabilis na introduction meeting kanina. At dahil para sa introduction meeting ko, ang kwartong to, ako na lang gagamit. Bakit ikaw ang gagamit kung pwede rin namang ako? Pinakilala din naman ako kanina bilang bagong manager ng audit team. Pagtatalunan talaga natin to, ha? Sa harap ng mga ahente at analyst. Seryoso ka ba? Why so petty, Mr. Arnel? What? Ako? Petty? Sinasabi ko lang na pwede rin ako at ang team ko ang gumamit ng room dahil... Excuse me, Miss Rika. Sir Arnel, may target po kasi yung processing team. Kung wala na po tayong pag-uusapan, kailangan na nilang bumalik sa production floor. Sige, Rolly. Pwede na kayong bumalik sa trabaho. No. Rolly is one of the app leads, hindi ba? So he's reporting to me. Stay for a while with me, with the team. May sasabihin lang ako importante, Mr. Arnel. You and your team may leave bilang mas critical ang targets ng team ko. Okay, fine. Audit team, let's meet sa production floor. Come on. May araw ka rin sa akin, Rika. Grabe ang tension kanina. Akala ko hindi na tayo makakalabas ng buhay mula sa conference room. Oo nga, mukhang nangangain ang buhay na manok si Miss Rika. Grabe ang mga house rules niya, ang istrikta. Mabuti na lang ipinatawag ako ni Boss Jun kanina after ng meeting natin. Oo nga pala. Anong sabi sa ni Boss Jun? Ililipat daw ako sa team nila Sir Arnel kasi kulang sila ng headcount tapos sa AP team may sobrang tao. Kaya ako na lang daw ang ililipat dahil ako ang pinakabago. Ha? Swerte! Buti ka papalik na kay Sir Arnel. Pero, come to think of it, hindi rin naman masama na si Miss Rika manager namin. Mukha lang stricta pero parang marami siyang alam. Eh baka hindi ubra dun kay Miss Rika yung ganyang style mo. Yung pagiging bakla-baklaan mo. Huh? Tingnan na lang natin. Good luck talaga sa'yo kung papatulan ka. Basta ako, tuloy ang ligaya ko kay Sir Arnel. Pwede ko na ituloy ang operation. Akitin sa Sir. Di hamak na. Mas maganda naman ako kay Miss Rika, no? Bakit naman siningit mo pa si Miss Rika? Na-insecure ka, no? Dahil hindi na lang ikaw ang maganda at sexy dito sa opisina. Of course not. Mas bababaan ko pa ang pagbukas ng botones ng blouse ko, pati mas tataasan ko pa ang slit ng palda ko para mas sexy pa rin ako sa kanya. Wala namang makikita dyan sa blouse mo. Sandra, nasend nyo na ba ang audit findings report para sa kabilang team?
Yes, Sir Arnel. Kakasend ko lang mga isang oras ang nakalipas. Baka binavalidate na nila. Medyo marami ang mali ng processing team ngayon. Bumaba ang quality nila. Mukhang effective ang mga ginawa nating pagbabago sa sistema. Sir, palapit po si Miss Rika. Mukhang mainit po yung ulo. Baka pwedeng sa opisina ninyo na lang kayo mag-usap? Mr. Arnel, May bisita na naman tayo. Pang-ilang dalaw mo na ba sa prod floor ng team ko ngayong buwang ito? Teka, parang pang-apat na? Tama, lingguhan ka kung bumisita. huwag mo akong paantaran dahil nagdidilim ang paningin ko sa'yo, ha. Baka makalimutan ko na naman kung nasan tayo at... At ano, sisipain mo na naman ako? At tatapakan mo ang pako gamit yung heels mo na pwedeng pumasa as deadly weapon? Dapat dyan sa takong ng sapatos mo, kinukuha na mo ng lisensya. Masyadong nakakamatay. Talagang may mamamatay kapag hindi mo ibinalik sa dati ang sistema na pag-audit ninyo. Tara sa opisina ko. Sa opisina ko na lang. Sumunod ka na. Ngayon na. Ay, wow! May pagka-demanding, ha? Nananadya ka ba? Nananadya? Bakit mo naman nasabi? Bakit biglang dumami ang mga mali ng processing team ngayon? Ngayong ako na yun ang humahawak. Team mo dati to, hindi ba? Bakit sa akin mo tinatanong? Magaling ka, di ba? Ikaw ang pinakamagaling sa lahat. So, bakit sa akin ka nagtatanong ngayon? Rhetorical question yun. Hindi ko sinabing sagutin mo. Ang sabihin mo, hindi mo lang talaga ma-manage ng tama ang team mo. Kung hindi ka nag-iimbento ng kung ano-anong rules at bagong sistema na paghahanap ng mali sa mga ahente, hindi kami magsasuffer because of quality. Wala namang ganyan dati, ah. Kung ano-anong pinapauso mo. Pauso? Hindi naman ako trendsetter. Manager ako. Isa pa, hindi kita pinapakialaman sa trabaho mo o sa pagpapatakbo mo sa team mo. Kaya wag mo rin akong pakialaman sa mga ginagawa ko. Pero nakakaapekto sa trabaho ko ang mga pinaggagawa mo. And so, ano naman pakialam ko? I'm here to work at ganun ang ginagawa ko. Mainit na naman ba ang ulo mo? Ang lalakas ng tira mo. Halos magtalsikan palabas ng billiard table ang mga bola. May opening ba sa opisina mo? I-refer mo nga ako. Wow! Ibang-ibang topak mo ngayon, Arnel, ha? Dati pinipirata kita. Ngayon naman, ikaw pa mismo naghahanap ng malilipatan? Dahil ba kay Rika yan? Ay, she's really getting on my nerves, pare. Araw-araw na lang. Baka naman biased ka lang dahil sa history niyong dalawa. Wala kaming history. Kahit World War kami lagi, hindi matatawag na parte ng history namin yun. May mga bagay talaga na hindi magbabago. Kagaya ng pagkamuhi niyo sa isa't isa. Pero baka naman pwede pang remedyohan yan. Okay na nga ako. Sumulpot na naman siya. Sus, pero nang bigla silang lumipat ng bahay at hindi mo na nakita sa katapat na bahay ninyo, hinanap mo rin naman. Ipinagtanong mo pa nga kung saan lumipat? What? Of course not. Sige, mag-deny ka kahit bistado na kita. Sa tindahan ni Aling Tekla ka pa nagtanong nun. Paano mo naman nalaman? Alam mo naman, nakachismisan yun ng nanay ko. Nabanggit ni nanay noon na hinahanap mo nga raw si Rika. Nobya mo raw ba at iniwan ka raw ba kaya mo hinahanap? Si Tita Sally talaga intrigera. May pinagmanahan ka rin eh. Kung hindi lang ako witness na gusto ninyong balatan ng buhay ang isa't isa, baka masabi ko pa na the more you hate, the more you love. Naku, kahit maging matandang binata pa ako, hindi ko papatulan yung babaeng yun. Talaga lang, ha? Speaking of, kapapasok lang ng bar ng babaeng pinag-uusapan natin. Ha? Nandito
si Rika? Nasaan? Hindi raw papatulan pero lumingon naman agad. Mukhang may pag-asa pa. Baka kayo pa magkatuluyan. Naku, hindi uy. Bakit mo ba ako dinala rito? Bored ka na sa gym na kaka-sightseeing ng mga nakasando at fitted shorts, no? Dito sa bar naman na puro mga nag-iinuman at nagbibilyar ang gusto mo. Bukod sa gusto ko makakita ng maraming biceps at puwet na hapit sa pantalon, may imimita kong long-time friend dito. Huwag kang kontrabida. May date ka naman pala eh. Kinarag-karag mo pa ako. I'm doing this for you and for my own sanity. Ano? Paano naman naging para sa kapakanan ko tong pagpunta natin sa mga lugar na pick-up point na mga bagong boylet, oh? Ouch naman. Maghunos dili ka naman ng konti kapag aalipustahin mo ang pagkababae ko. Ine-enjoy ko lang ang buhay. At saka ginagamit ko lang ang physical assets na bigay ni Lord para sa pagkawang gawa. Hindi pagkakawang gawa ang pangungulekta ng pagkakagastos ang lalaki, Darla. Hindi charity ang pagiging sugar mommy. Whatever. So ayan na nga, tara na, pumasok na tayo sa loob. Malay mo, nasa loob din pala ang lalaking makakapagpawala ng init ng ulo mo. Ang lalaking imbis na ulo mo ang painitin, mga gabi mo na lang. Loka! Tara na nga sa loob. Makapaglaro na lang ng bilyar. Tamang-tama! Kasama ng friend ko ang friend niya. Maglaro kayong dalawa para malibang ka naman. Okay, pasok na tayo. Kaso, teka. Bakit? Para nakikita ko sa loob si Arnel. Ha? Arnel? Nasa loob? Naku, baka kamukha lang. Kahit mga gwapo ngayon, may kamukha pa rin. Tara na, pasok na tayo. At saka kung si Arnel man yung nasa loob, hindi mo naman siguro siya uurungan, hindi ba? Uurungan? Of course not. Then let's go! Pasok! Darla! Hi! Kumusta? Long time no see. Kaloka, muntikan ko pang hindi mapapasok dito si Rika. Bakit naman kasi dito kayo sa may labas pumipwesto? Kitang-kita agad pagbukas pa lang ng pintuan. Wala kasing ibang lamesa kanina pagdating namin. Alam mo na, Friday night. Ano, sa palagay mo, effective kaya tong plano natin? Hindi kaya pagsimulan ng bagong gera ng mga katipunero tong pagkikita nila dito? Well, the worst thing that could happen ay maghampasan sila ng cue stick o kaya magbatuhan sila ng billiard balls. Pero pwede naman natin awatin bago dumating sa pisikalan at dugo ang engkwentro. Ay, parang kinakabahan ako ha. Kahit na plano na natin to. Don't worry, we're in this together. Kailangan natin mapagtagumpayan ito kung gusto nating magkaroon ng world peace. Darla, kaya ba tayo nandito para makipagbulungan ka dyan sa Carlo na yan, ha? Speaking of, buti kilala mo pa si Carlo. Rika, Carlo, best friend ko. For sure kilala mo pa. Oo naman. Bakit ka naman makakalimutan ng unbeatable first honor ng batch natin? Uy, Carlo, it's been, what, 14 years? Yeah, bigla ka na lang kasing nawala after high school graduation. Hinanap ka pa nga ni... ang itlog ko! Naku, napenoy ang itlog! Ay, pare, sorry. Natamaan ka pala ng kabilang dulo ng cue stick ko. Nakaharang ka kasi. Tumitira na ako. Bakit kasi dito kayo nagdadaldalan? Sana sa coffee shop kayo nagkita-kita para komportable ang kwentuhan nyo. Hayop ka, pare. Kapag ako hindi nagkaanak... Bayolente mong maglaro, Arnel. Hindi ka pa lang tumingin bago tumira. Walang malumanay kapag naglalaro ng bilyar. Palibhasa, hindi ka marunong. Ako, hindi marunong. Baka gusto mong magkasubukan tayo. Aba, hinahamon mo ko?
Tara, game. 8 ball. The winner takes the loser home. Ano? Sabi ko, winner takes all. Pusta na. Bola, pasok yan! Ganyan ang diskarte. This is already my third ball. And I've won the first game. Sumuko ka na? Kulang ka sa diskarte, pati sa bilyar, kulang ka pa rin. Pabida ka talaga. Hindi ko kailangang magbida. Likas na ang galing ko sa lahat ng bagay. Hindi tulad mo, puro ka lang commentary. Oh, wow! Likas na galing. Ang sabihin mo, lahat ng tira mo, may halong dasal. Eh kesa naman sa'yo na may halong orasyon. At least sa akin, religious. Hindi ko kailangan mag-orasyon dahil accurate lahat ng tira ko. Hindi gaya mo. Issue mo nga sa office ang accuracy ng team mo, di ba? Hindi naman magkaka-issue sa accuracy kung ginagawa mo ng tama ang trabaho mo nun. At kung ginagawa mo ng tama ang bagong trabaho mo ngayon. What? Teka! Kalmahan nyo lang ang bangayan. Nagpapalpitate ako sa inis sa inyong dalawa eh. Sasabog na rin yung eardrums ko. Pwede ba? Kung maglalaro kayo, maglaro lang kayo. Hindi to debate. Bilyar to, bilyar! Nag-aalisan na nga yung mga nasa kabilang table eh. Baka naiingayan sa inyong dalawa. Pangalawang game nyo pa lang, sirang-sira ng peace and harmony ng lugar na to. Manahimik na kayo? Eh di wow, sa Sabayang Bigkas Bangayan Edition, kayo na talagang winner. Rika, Arnel, parang awa nyo na. Tigilan nyo na yan. Nakakaapat na laro na kayo. Hindi ba kayo napapagod? Para sa 1,000 pesos na pusta, ganitong effort? Maliit na ba sahod ng mga managers ngayon? We have 2 wins each. Hindi pa settled kung sino ang mas magaling sa amin dalawa. Bakit ka titigil? Hindi naman billiards tournament cup to. Bakit kailangan may manalo? Eh bakit ba kami naglaro at nagpustahan kung walang winner? This is a competition. Tag-isa ng galing at talino. Pasamaan ang tabas ng dila ka mo. Kung ayaw niyong manood, pwede naman kayong umalis. You know what? Mabuti pa nga. Tara na, Darla. Mukhang uumagahin tong dalawang to. Ayaw magpatalo. Hoy, sigurado ka ba iiwan natin sila rito? Safe ba para sa mga tao sa paligid nila na iwan natin sila sa tournament nilang dalawa? Malamang hindi safe. Pero hindi na kaya ng katawang lupa ko at ng mental health ko na manatili pa kasama ng dalawang to. Nakaka-drain sila ng positive energy. Kasado na rin naman ang plano kaya tara na. Bad idea ata na sinubukan nating pagbatiin ng dalawang to. Ilang oras pa lang natin silang kasama. Feeling ko mga 15 years lang itinanda ko. Lukalukang Darla to. Iniwan talaga ako. Kala ko naman lilipat lang ng table ka o kaya pwesto. She really left me with that gorilla. Kapal naman ang mukha mo. Sobrang gwapo ko para maging gorilla, no? Hoy, sinusundan mo ba ako? Ay, wow. Bakit naman kita susundan? Hindi ka naman ribulto at wala ka namang prosesyon. Aminin mo na, sinusundan mo ko. Sige lang, umasa ka lang. Paniwalaan mo ang sarili mo sa ilusyon na yan. Aba, talaga namang... Talagang sumusunod sa akin. Eh, see? Your car is parked right behind my car. Talagang dito ka pa pumarada para malapit sa kotse ko. Kapal mo, ha? As if naman may paki ako sa kotse mo, no? Whatever. O, paano ba yan? Bye na. Huwag mo masyadong dibdibin na natalo kita ngayong gabi, ha? Baka hindi ka pa makatulog. Bye! Saksak mo sa baga mo yung 1,000 pisong panalo mo! Ayan, nasaksak ko na.
Naiwan ko pa ang phone ko sa loob ng bar. Buti na lang bukas pa sila. May 30 minutes pa to closing time at napansin ko kagad na hindi ko dala ang phone ko, ilang minuto pa lang akong nakakaalis. Teka, kotse ni Rika ang naiwan sa parking. Nandito pa rin siya? Si Rika ba yung nakatayo sa may likuran ng kotse? Wait, what? Rika, anong nangyari? Bulag ka ba o syunga lang? Eh di magpapalit ako ng flat na gulong. If I know, baka ikaw pa ang bumutas nitong gulong ko. Hindi ako gagawa ng ganyan. Matas naman ako lumaban. Wait, ipapark ko lang tong kotse ko. Tutulungan na kita. Hindi na. Kaya ko to, no? Malapit na ako matapos. Parang hindi naman. Inaalis mo pa nga lang yung flat na gulong. Basta! Kaya ko to! Pride talaga. Paano naman makakapagpalit ng gulong ang naka-pencil skirt na may mahabang slit? Kanina nga habang nagbibilyar, hirap na siyang kumilos. Ngayon pa kaya? Ako na dyan. Huwag na nga sabi eh. Kaya ko to. Marunong ako, no? Alam kong marunong ka dahil wala ka namang bagay na hindi alam gawin eh. But it wouldn't hurt to ask for help, Rika. It would. Lalo na kung isusumbat mo lang din naman yan buong buhay ko. Let's have a temporary truce. Kahit ngayon lang. Let me help. Kunwari na lang, hindi tayo magkakilala. I'm just a stranger helping out someone. Basta wag mong babanggitin kahit sa langgam na lasing na nangyari to, ha? Fine with me. Bakit parang kasalanan ko pa na gusto kong tumulong? Isa pa, nalalasing bang langgam? Sino sila? Ay, namamalimos lang pala. Rika naman. Patawad. Walang may-ari ng bahay. Bakit nakapasok kayo dito? Bawal mamalimos dito, ah. Best friend, patawarin mo na ako. Hindi na ako uulit. Promise. Papasukin mo na ako sa loob ng kondo mo, please. Sorry na. Kung pwede lang ang sorry sa mga kasalanan, bakit pa may pulis? Ay, ang OA talaga. Ipapapulis mo ba yung maganda, sexy at perfect na best friend mo dahil lang iniwan ka niya kagabi sa dive bar habang nakikipaglaro ka ng billiards sa mortal mong kaaway? Gusto mo ba talagang sagutin ko yan? Hindi ka masasaktan? Okay, change topic. So, anong nangyari nang umalis na kami ni Carlo? Nagkaayos na ba kayo ni Arnel? Lasing ka ba? Ang syunga ng mga tanong mo. Ay, bakit nga naman ako aasa na magkakaayos kayo parang tsunami yung mga bibig ninyo sa ratratan kagabi sa asaran at awayan. Kung may bangayan sa Olympics, automatic kayong dalawang delegate. Ay, Darla, kailangan ko maging quits kay Arnel. He won the game. At ang pinakamasama pa nito... O ano? Anong nangyari? Na-flat ang gulong ng kotse ko kagabi. At siya yung tumulong na magpalit ng gulong, no? It's such a traumatizing experience. Kung lahat ng encounter mo kay Arnel ay traumatizing experience, bakit parang normal ka pa rin naman? Sa bagay, baliw ka nga pala. Darla! I'll be frank with the both of you. 6 months na kayong magkatrabaho at 6 months na rin na nakakatanggap ako ng ilang reklamo dahil sa patuloy niyong disagreements na dalawa. Boss June, there's a logical explanation I don't need any explanation. Gusto ko lang mawala lahat ng reklamo tungkol sa inyo. I want everyone on your teams to work together harmoniously. That's why I've figured out a way. Boss June, hindi naman kami nag-aaway ni Rika ng walang dahilan. Tungkol sa process at trabaho lang ang usapan namin. Sige. Dahil dyan, kayong dalawa ang mag-organize ng isang team building event. May budget tayo. Kailangan din sana pagkatapos nitong team building event na to, magkakasundo na kayo.
Ako na ang bahala sa team building event. Nagawa ko na to dati, kaya alam ko na ang gagawin. Hindi naman porke nagawa mo na rito dati, hahayaan na lang kitang akuin ng trabaho. Besides, nakapag-organize na rin ako ng ganyang dati sa ibang company. Pati ba ito magtatalunan pa rin natin? I just wanted to make things easier. Sino namang nagsasabing nakikipagtalo ako? I'm just stating facts. Ganito na lang. Let's both prepare something. A proposal, and whomever has the best idea wins. Fine. Naging contest na naman. Tomorrow, pagbobotohan ng Great Place to Work Committee ang idea nating dalawa. Blind voting. Kung sino ang mapili, wins. That's more I like it. Hindi daw namin pagtatalunan. Naging contest na naman nga. May botohan pa. So what do you think, Darla? Maganda naman ang glamping idea ko, hindi ba? I have to win this time. Yeah, okay naman. Fresh ang idea at baka patusin naman ng mga kabataang adventurous. Ano ba? Bakit ba parang wala ka sa mood? It's been 6 months already, Rika. Hindi ba kayo napapagod ni Arnel? It's been 2 weeks since the time na naglaro kayo ng billiard together. At naiwan kayong dalawa na magkasama. Wala man lang improvement? Ha? Ano namang improvement? Like, hindi ka man lang ba naantig na tinulungan ka niya despite the fact na may tendency kayong mag-away dalawa? Nagpasalamat naman ako pagkatapos niyong palitan ang gulo ng kotse ko, ah. What I meant is, akala ko ba babawi ka kay Arnel? Like, gaganti? For him, winning over me sa bilyar? Kaya nga this time, dapat ako nang manalo. You know what? Suko na ako. Mauna na ako umuwi. Nakakapanganig kayo ng laman dalawa. Sumasakit ang pilikmat ako sa gigil sa inyo. Rika, Arnel is a good person. Huwag kang bias. Mag-usap nga kayo. Anong problema nun? Bakit parang bad trip nga sa akin? Babalik na nga lang ako sa office para mag-usap kami ni Arnel. Hello. Buti naman nag-return call ka na. Nasa meeting ako kanina. Ano ba tong emergency mo? Emergency ba talaga? Sinabi ko lang para tumawag ka. I just need your opinion. Maganda bang glamping as an idea for team building? Then bonfire and some hiking activities like treasure hunt. Bakit ikaw ang nagpaplano niyan? Ipasa mo na lang sa mga tao mo ang pag-organize niyan. Inutos ng boss namin ni Rika. Kaming dalawang organizers. Nirereklamo na raw kami dahil sa disagreements namin dito sa opisina. Ay, wala bang nagawa yung pagputok ko sa gulong ni Rika? At sa pag-iwan ko ng phone mo sa dive bar? Hindi ba effective ang plano namin ni Darla na magkaroon kayo ng chance to bond at help each other? Ano? Ikaw ang gumawa nun? Hindi mo ba alam na delikado yun? Buti nakita agad ni Rika ang gulong niya. Buti bumalik pala ako para sa phone ko at natulungan ko siya. She was there alone sa parking lot. What the heck, Carlo? Ay, nakakapagod kayong kasamang dalawa. It's time to let go of your past. What? Mali lang ang pagkakakilala ninyo sa isa't isa. She's competitive by nature. Dahil nag-iisang anak siya at being second place was never an option for her, Arnel. What do you mean? Try to understand her. She's not as heartless as you think. Huwag kang magalit sa kanya dahil lagi niyang naaagaw ang number 1 spot. Just talk. Bye. Sorry, I overheard. I guess I have something to explain. Tama si Carlo. Rika? Sa parents ko, walang ibang number kung hindi 1 lang. Hanggang sa naghiwalay na sila at lumipat na kami ng bahay, doon lang ako medyo
nakahinga dahil wala nang dahilan to be perfect. I graduated in college without honors. Ha? Ikaw? Without honors? Yeah, I felt more liberated that way. Kaya nga rin ako nag-job hopping eh. Mostly, 6 months or less lang ako sa trabaho. Ngayon lang ako nagtagal sa isang team. Dati, hindi ko mahanap kung ano ba ang gusto ko. Until I met you again. Rika, Nanumbalik ang drive ko na maging magaling ulit sa lahat ng bagay dahil sa'yo. And I'm sorry if I gave you the wrong impression. I didn't mean to be na malaking hadlang to all your plans. I'm sorry. Rika, I'm sorry too. Ang petty at immature ko for a 30-year-old. Well, same here. So, are we good? Yes. Handshake? To finalize this peace treaty? Sure. Sandra, napansin mo ba? Simula nung planning ng team building na to at nagkataong parehas ng idea sina Miss Rika at Sir Arnel, hindi na sila nag-aaway at nagbabangayan sa office. Parang friends na sila. Pansin ko nga, naging civil na sila sa isa't isa. Teka, selos ka? Dahil parang close na sila? Hindi, no? Baka ikaw ang selos. Hindi ko nga pinapansin si Miss Rika eh, pero ito, dadalhan ko siya ng pagkain. Baka sakaling pansinin ako. Oh, ito na pala siya. Miss Rika? Nakasettle in na ba kayo, Rolly? Ang team, okay na ba? Yes, Miss Rika. Ito po pala, kinunan ko kayo ng packed lunch. Saka inumin. Okay na, Rolly. Sa inyo na yan. Naka-reserve na rin ang pagkain ni Rika dun sa table namin. May pag-uusapan pa kami. Sir Arnel, itong mango juice ko, baka gusto mo? Allergic si Arnel sa mangga, Sandra. Arnel, let's go. Come on. Sige, Rolly, Sandra, kain na kayo. See you later sa bonfire, ah. Enjoy your lunch and free time. Sit. Dito tayo kakain habang nagpaplano ng treasure hunt games para bukas. Ito na ang pagkain mo. Itinabi ko talaga to kanina. Thanks. Pero, hindi ba ang harsh mo naman kay Rolly kanina? Parang out of character for you. Sakto lang yun. Matanong ko nga, pinopormahan ka ba ni Rolly? Alam mong bawal makipagrelasyon sa ka-team at kasubordinate mo pa. Nagpapatawa ka ba? Bakit naman ako magpapaligaw at sa opisina pa? Tsaka, ang lambot-lambot nun, no? Pwede naman sa opisina, pero wag sa ka-team mo. Dapat din, at least ka-level mo. Sa ka-level ko at hindi sa ka-team ko? Kanino? Ha? Sabi ko nga, balik na tayo dito sa games na pinag-uusapan natin. Oh, wait. Bakit mo sinabing allergic ako sa mangga? Well, nakakainis kasi laging nakadikit sa'yo si Sandra eh. Ang unprofessional. Alam ko namang hindi ka allergic sa mangga. Parang may puno nga kayo ng mangga tapos lagi kang nanunungkit ng bunga dati, hindi ba? Oo. Okay din nga na sinabi mo yung kay Sandra. Minsan, nakapikit na lang ako kapag magkausap kami kasi kulang na lang. Alisin niya lahat ng butones ng blusa niya. Hindi na nga lang cleavage ang kita. So ayaw mo makita ang dibdib niya kaya ka nakapikit na lang? Natawa ka pa talaga. Ang awkward kaya. Gentleman ka pala talaga. Akala ko chismis lang eh. Sino naman nagsabi sa'yo? Ipinagtanong mo ba ako? Ay, hindi no. Kapal mo ah. Kumain na nga muna tayo. Mamaya na natin pag-usapan ang games. Mabuti pa nga. Pero after kumain, magpunta na tayo dun sa site ng games.
para makapaglagay ng mga markers para sa treasure hunt game bukas ng umaga. Okay. Rika, inabutan na tayo ng ulan. Mukhang hindi pa titigil to. Delikado kung bababa na tayo ng hiking trail. Madulas. Prone pa sa landslide dito. Ay, sayang ang mga nilagay nating ribbon at markers para sa treasure hunt game. Na-wash out na lahat, panigurado. Hindi na importante yun ngayon. Ang priority natin, safety. May nakita akong cabin na ginagamit ng mga hikers kanina. Pumunta muna tayo doon para sumilong. Sinusubukan kong gamitin ang phone ko kaso wala talagang signal eh. Sa'yo ba? Sigurado parehas lang tayo. Same ang network provider natin. Same din ang model ng phone. Tayo lang naman ang lumabas ng camp kanina, no? Oo, tayo lang. Nasa camp lang sila. Tara na. Kumapit ka sa kamay ko. Mas safe if magkahawak tayo ng kamay na maglalakad sa ulan na to. Tayo na nga. Basang-basa ka. Ikaw din naman ah. Bakit kasi hindi pa naging accurate ang weather forecast ngayon? Wala sanang aberya. Kinabi na tayo. Nakapag-send ka ba kanina ng message sa team na safe tayong dalawa? Oo. Sakto kanina nung biglang nagka-signal. Nakapag-send ako ng message na wag na nila tayong hanapin. Bababa na lang tayo ng hiking trail kapag safe na. Giniginaw ako. May kumot kaya dito sa cabin? Teka, titingin ako. Eto, may sleeping bag. Kaso iisa lang. May kumot din at may pangsindi dito sa may lutuan. Makakabawas din sa lamig. Erika, eto ang kumot. Tatalikod ako. Alisin mo ang damit mo tapos magtapis ka muna nitong kumot. Ha? Para hindi ka ginawin. Sinisipon at inuubo ka na. Papatuyuin mo ang damit mo sa malapit sa apoy para maisuot mo uli mamaya. Ito pa ang jacket ko. Windbreaker at waterproof naman yan. Pinunasan ko na para hindi basa. Sige, salamat. Ginaw na rin nga ako eh. Teka, paano ka? Ayos lang ako. Sige na. Gawin mo na sinabi ko. Gutom ka ba? May crackers at tubig ako sa bag. Kung alam ko lang na may stranded tayo, nagdala ako ng energy bar man lang. Hindi naman ako gutom pero natawa lang ako kasi kung alam mo na mai-stranded tayo, palagay mo ba tutuloy pa rin tayo ng pag-alis? Good point. Malamang hindi na. Uy, nanginginig ka pa rin ah. Maginaw pa rin ba? Oo eh. Ikaw, hindi ka ba giniginaw? Basa din yung damit mo ah. Teka, huy. Bakit ka nag-aalis ng t-shirt? Yayakapin kita. Hindi pwedeng basa ang damit ko dahil mababasa ka rin. Arnel! Body heat ang pinakamabisang pang-alis ng ginaw. Just let me do this. Pwede naman nating tulungan ng isa't isa. Salamat ah. Masyado namang mahigpit ang yakap mo. Rika, mahiga tayo. Mas maayos ang magiging pwesto natin kung nakahiga kaysa nakaupo. Pero... Wala naman akong gagawing masama. I won't do anything without your consent.
Consent? Oo. Kung ano lang ang papayagan mo kung gawin, yun lang ang gagawin ko. To keep you warm. To keep each other warm. Thank you. Sige, mahiga na nga tayo. Komportable ka ba? I feel much better. Parang umiinit na nga eh. Hindi na masyadong maginaw. Try to sleep. Babantayan kita habang nakayakap tayo sa isa't isa. At mas iinit pa ang pakiramdam mo mamaya. Arnel? Hindi ka na ba talaga mapipigilan, Rika? Hindi na po, boss. My decision is final. Salamat sa 3 taon na learnings. Learnings ba talaga o dahil dito mo sa opisina nakilala ang husband mo at father of your firstborn child? Boss, pinag-uusapan niyo ba ako? Han, sabi ko sa'yo, ako na lang pupunta dito sa office ni Boss June eh. Mabuti na yung dalawa tayo. Baka sabihin ni boss, pinilit kitang mag-resign. Hindi naman. Alam naman ni Boss na gusto ko lang mag-focus sa family at sa baby natin. Ay nako, dito pa talaga kayo magpapaka-sweet na dalawa. Okay na, naiintindihan ko naman bilang ako pa nga ang ninong nyo sa kasal. Sige na, uwian naman na. Humayo kayo ulit at magpakarami. Boss naman. I agree, boss. Salamat. Iuuwi ko na tong misis ko. See you tomorrow.